Isang mapagpalang araw na naman muli at maligayang pagbabalik sa ating YouTube channel mga ka-adventure. Panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo. Samahan niyo po ako sa ating quick dive na nagawa sa araw na ito at unexpected blessing na makadali ng malaking isda sa araw na ito at makabenta ng pang-allowance at siyempre makauli ng surahan. So samahan niyo po ako sa ating simpleng adventure na naman na nagawa at quick dive sa araw na ito. So what are you waiting for? Let's G mga ka-adventure. Quick dive surahan. Surahan na malaki. Yun, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-adventure. Magandang tanghali po. Sa araw na ito ay siyempre mamamana tayo, solo dive today. Dala natin yung mga gamit natin mga ka-adventure. Ito bag, tapos yung lambat na andyan din. Dalawa purpose natin today. Pag mahina sa pana, birahin natin ang lambat. Yan, dalawa yung gamit natin today mga ka-adventure. So alobi naman sa araw na ito. Medyo gumanda naman konti yung dagat. Ayaw ko na malinaw. Para nang sa ganun makapagpamana tayo. Hanap tayo ng pang-ulam. At sana makadilayan siya ng pang-kapi-kapi today. So samahan nyo po ako at mag-adventure na naman. So let's G. Let's go. All set preparation. Let's G mga ka-adventure. Magpapakubli lang tayo kasi sa kabila malakas. Gawa ng may bagyo na naman kasi. Kaya ganito. Lobe naman. Sana makadilayan siya. Yun. Let's G mga ka-adventure. Dito tayo sa spot mga ka-adventure. Skip lang. Ganun pa rin. Hanap natin ang pang-ulam today. Lobe naman. Let's G. Wakong sa ilalim ng dagat. Samahan niyo ko sa isang adventure na sagad. Hapong happy vibes. Let's go! Survey sumisilip, tubig malinaw. Coral reefs na naglalaro, sobrang ganda ng buhay. Jet benching, kasama mo sa trip. Maganda na siya, bawat sandali. Ipapit, buhay na masaya. Bubbles everywhere, settle to jellyfish. Sabay sumasayaw sa hangin. Wave after wave, tayo naglalakbay. Sa ilalim ng dagat, waris lahat ay bye-bye. Mayaway ang isda, parang nag-iintindi. Halika na sa adventure, hindi ka magsisisi. Mahakas sa kulay at bawat galaw. Mukhang saya, parang ikaw din ang kasama ko. At pagkatapos natin makapag-load ng panang mga ka-adventure ay agad na tayong nag-ambush sa area na ito. At mababa lang po ito, around 7 to 8 meters lang ito. At dito tayo nag-warm up para nang sa ganun ay pag mag-drop tayo sa malalim na parte ay hindi mabigla yung katawan natin. At pagkatapos natin makapag-warm up mga ka-adventure ay nag-drop ako ulit dito sa unang parte dahil may nakita tayo na sweet lips at sinubukan ko itong i-ambush at naging successful naman yung
unang ambush natin sa araw na ito. At ito na rin po yung ating unang isda na nahuli sa araw na ito. Bali, marami pala ito sila mga ka-adventure. Yung iba nagsialisa na at mabuti na lang mayroong isang lumapit sa atin at ayun, tinamaan natin mga ka-adventure. Ang ganda ng patama natin na stone shot siya, kaya hindi na nakapalag at secure na ang ating unang huli sa araw na ito. So pasensya na pala ko mga ka-adventure kung sobrang ingay yung background voice natin, gawa ng napakalakas ngayon ng ulan dito sa amin at halos maghapon ang ulan niya, kaya kung napapansin nyo ay napakaingay ng background voice natin. At pagkatapos ito mga ka-adventure ay agad na rin akong lumipat sa harapan lang ng bahay, gawa ng medyo madalang yung panain dun sa skip at dito tayo nagtiyaga na lang padahan-dahan at mabuti na lang. Meron ding mga isda kahit pa paano dito at unexpected yung mga blessing na nasulbong natin dito sa araw na ito. So dito mga ka-adventure ay pinasyalan ko yung bato na madalas natin napapanan ng ilak at meron namang laman, kaya lang medyo mailap at hindi tayo nakapitas. Once again, maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy na suporta at laging panonood sa ating mga simpleng adventure na ginagawa. At sa mga hindi nag-skip dyan ng ads ay maraming salamat po sa inyo lahat, and God bless mga ka-adventure. At sa unahan konti mga ka-adventure, nang inambush na natin na bato ay umabante ako dito sa unahan konti at medyo malalim na ring spot na ito, nasa 16 meters na ito mga ka-adventure, at dito tayo nag-attempt na mag-ambush dahil may nakita tayong big eye snapper at nandyan lang naman siya sa unahan, kaya dito nag-ambush tayo at nagbaka sakali na lumapit para nang sa ganun ay matira natin. So maamo din kasi isda na ito mga ka-adventure at meron siyang curiosity, kaya nag-attempt tayo na mag-ambush at ito hindi naman tayo nabigo dahil nagpakuha naman siya. At dito mga ka-adventure, medyo nahati yung attention natin dahil napakaingay ng bangka. Meron palang duman dun lang sa unang parte lang ng inambush natin, at ito na nga, tinira ko ng bigay, mabuti na lang at tinamaan mga ka-adventure, at okay rin naman yung patama niya. Medyo napababa lang pero secure naman siya mga ka-adventure dahil nakatagos yung bala natin. So dito nagtingin-tingin muna ako sa taas dahil mahirap na baka biglang dito pala sa uluhan natin. Mas maganda yung nag-iingat na. At ayun, naandun na pala mga ka-adventure, nakalampas na. So mabuti na lang at hindi sa atin mismo dumaan. At may isa pa palang mga doon sa unahan din. So ingat lang talaga kapag ganito na solo dive dahil ilang beses na rin tayo naka-encounter ng ganito mga ka-adventure na muntik-muntikan lang, pero awa ng Diyos ay okay naman at wala naman disgrasya na nangyari. So ito na po ang ating ikalawang isda na nahuli. So solved na ang pansabaw nito mga ka-adventure. At pagkatapos ma-secure ang isda mga ka-adventure ay unexpected na blessing yung dumaan sa atin dahil after ng ilang years na pamamana natin dito sa harap ay ito, naka-encounter tayo ng
Tangigi. Actually, pangalawa na ito mga ka-adventure, pero this time ay nagpakuha na talaga dahil yung una ay hindi natin natira, pero this time ito na. Nakatira na talaga tayo mga ka-adventure. Hindi naman ito ganong kalakihan, around 5 kilos lang ito, pero ganun pa man, napakalaking blessing na rin ito mga ka-adventure, lalong lalo na sa ganitong panahon na hirap din ng hanap buhay, lalo na sa ganitong tagabagat. Ay siyempre kailangan talaga natin ng pang-allowance. Malaking tulong na ito at siyempre malaking bagay na. So inikot niya pa sana, kaya lang maganda yung pagkatama at naka spring steel tayo, kaya baliwala lang yung mga bend na yun mga ka-adventure. So mabuti lang at medyo secure or maganda yung pagkatama niya, kaya nakuha talaga natin ng maayos ang King Mac na ito. Dito rin pala tayo nakatira nakaraan mga ka-adventure ng isang cobia na napakalaki rin, kaya lang natanggal sa flapper dyan din mismo sa baba ng area na yun kung saan nasa ilalim ng King Mac na yun. So sayang talaga at hindi pa tayo nakakatikim ng sabaw ng cobia. At ito na nga mga ka-adventure, nahawakan na natin yung 900. So salamat sa Diyos at kahit pa paano naka-allowance din si Langka. Iyo no. After 7 years bago lang nakapara dito ng Tangigi. At pagkatapos natin ma-secure ang King Mac mga ka-adventure ay umabanti na rin ako dito sa unang parte at nang try dito mag-ambush, baka sakali na makadagdag pa ng another pelagic. So pagkatapos natin mag-ambush mga ka-adventure ay ito, pinasyalan ko itong bahay naman ng ilak at may laman naman siya. So malalaki na rin sana ang mga ilak na ito, kaya lang hindi rin tayo nakatira mga ka-adventure dahil nag-ready tayo.
At dito mga ka-adventure, palapit na sana siya, kaya lang nag-ready tayo, kaya ayun, nakagulat at natakot na. So sayang at hindi na rin bumalik ang ilak na ito. Salamat sa pagsama sa adventure. Hanggang sa susunod na undersea journey natin. J-Adventure. See you sa waves. Yo. Walk sa ilalim ng dagat. At habang pabalik tayo sa bangka mga ka-adventure, ay may natanaw ako na unexpected na surahan. So bagong sampa siguro ang surahan na ito at malaki na rin. So nung dropan ko na sana siya pumasok sa bato, kaya ito, nagbawas tayo ng guma at wala tayong dalang flashlight. Kaya dito nagbaka sakali lang tayo mga ka-adventure. Mabuti na lang, magandang klase yung bato na pinasukan niya at medyo malaki, kaya ito, nakapasok tayo mga ka-adventure. At nung nakita ko siya, nababanag-banag ko lang yung kulay niya na itim. Kaya dito mga ka-adventure, nagtira tsamba tayo at mabuti na lang, napakaganda yung tsamba natin. Dahil saktong-sakto yung pagkatira natin mga ka-adventure, tinamaan siya sa likod at tumago sa dibdib. At dito hindi ko na talaga binigyan ng line at hinila ko na dahil pag na-stuck siya, may hirapan tayo. So mabuti na lang at nagpakuha rin mga ka-adventure sa unang pagkakataon lang. Ayun, no. So goods na at nakadagdag pa tayo ng pambenta sa araw na ito. So unlock na rin yung ganitong klaseng surahan. First time ko lang makapana ng ganitong surahan mga ka-adventure. At sa tagal ng panahon, ito, ngayon lang talaga nakapana ng ganitong klase ng surahan. Madalas lang yung original or yung brown. So malaki na rin ito mga ka-adventure. Nasa 2 kilo yun sobra nung tinimbang natin. So sa mga kapwa espiro ko dyan, ay comment po kayo sa ating comment section sa baba kung magkano yung kilo ng surahan sa lugar nyo. At syempre sa inyo rin mga ka-adventure, kung magkano yung kilo ng ganitong surahan sa inyo. So habang papalapit na tayo sa bangka mga ka-adventure, ay may natanaw din ako na surahan ulit. At ito yung original na surahan. So nasa kalating kilo ito sobra, kaya pinitas na natin mga ka-adventure at mabuti na lang nagpapitas siya. So na-secure talaga yung isang malaking surahan at libre na ang pang-ihaw ni Moana. At pagkatapos ito ay umuwi na rin ako diretso at malaki na yung hibas at nangingitim na rin yung laot mga ka-adventure, kaya need na talaga natin sumibat dahil pahapon na at palaki na ng hibas. At isa pa, quick dive lang tayo sa araw na ito. Sibata tayo mga ka-adventure. Enough to yung huli natin. Yan naman, nangingitim na. Grabing ulan na naman dito. May kaloob naman sa araw na ito. Salamat sa Diyos, kapag tangigin na naman tayo ulit. Tangigi, tangigi. Tangigi at surahan. Sobra-sobra ito. May pang ulam na. May pang benta pa.
unexpected na surahan. Tapos yung tangigi. Ay. Set. Punta na muna tayo ng baryo mga ka-adventure. Magbili tayo ng kape. At yung tanigi natin doon, si Sir yung bibili, si Sir Valdez. At sa kanya na raw, hindi pa mabayaran ngayon, mga next day na lang. Kaya idaan na lang natin mamaya doon pagpauwi. Tapos yung iba dyan, dadalay natin doon kila mama, ulam nila. Tapos magpapahiwalay din tayo ng ulam natin mamaya, uwi tayo. So dyan din pala ngayon si Papa mga ka-adventure, kasi mayroon siyang inaasikaso. So punta muna tayong baryo. At abante na. Medyo hibas ngayon mga ka-adventure. Nagpahibas na naman. So 1:43. Let's go. Bagis? Wala na? Tapo. Bagis. Naglaot ka na? Naman ako. Tapo ako tangigi maliit. Pambiling kape. Wala dito si Moana mga ka-adventure. Wala ka nabinta? Ubus na? Wala, meron ka? Okay na, natid ko na ang ulam. Sibat na tayo, balik na. Yun mga ka-adventure, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Nandito na tayo ngayon sa bahay. Rating ko lang. Okay na rin, nabara ko na yung bangka pa. Tapos ito na. Yan, si Papa nagluto mga ka-adventure. Kanin tayo, meron ding ulam. So, tibog tayo. Yung sweet tips pala, pinirito ni Papa mga ka-adventure kasi bukas may gagawin kami lobin. At meron kaming ulam. Yan. So, nakapagsigang na tayo. Tapos yung tanigi pala ay nagtimbang ng 4.9. Dapat na kilo sobra mga ka-adventure. Tapos yung surahan na malaki, 2 kilo sobra. So goods na. At may allowance na silangga. Nakaano rin tayo, nakabenta rin today. So yung tangigi 200 yung kilo dito mga ka-adventure. Tapos yung surahan binigay natin ng 180 kasi ang hirap manghuli ng surahan. Hindi yung maliit doon na po na kila mama. Tapos yung dalawa, yun yung inulam dito ng sweet lips at saka isang snapper. Goods na. Wow. At syempre, bago po tayo magtapos sa ating video mga ka-adventure ay dadako na po tayo sa ating shoutout. And maraming salamat po sa inyong lahat. So salamat din sa Diyos sa pagkakataon na makapagpamana tayo at syempre sa pag-iingat. Bali kumita po pala tayo sa araw na ito ng 1,394 mga ka-adventure dahil yung surahan na malaki at tanigi ay naibenta natin. So sa loob ng 3 oras or 2 oras na pamana ay kumita tayo ng ganun. So not bad na at napakalaking blessing na yun syempre. So unexpected na makahuli tayo ng ganun mga ka-adventure. At syempre libre na yung pangkape at pambigas natin. So ang sobra nun ay matik. Doon na sa ano natin, alkansya na baboy mga ka-adventure. So yun nga, mag-shoutout na tayo. So shoutout po sa lahat ng mga silent viewers natin dyan, sa mga solid at syempre sa mga OFW natin dyan. Maraming salamat po. So shoutout po kay Ma'am Correggio Villar and Sir Richero from Canada, kay Ma'am Miaustikyo, kay Ma'am Oliva Mendoza at sa Mendoza family, kay Ma'am Aluna Shibata, kay Ma'am Maita Purino, kay Ma'am Marisa and Ma'am Sara Antonio, kay Ma'am Rosalyn Ocampo, kay Ma'am Emma Gokong, shoutout po at sa lahat ng ating OFW dyan. Shoutout po pala mga ka-adventure kay Steve Obias, kay Iman Adventure, shoutout po kay Juvin Celos,
and Silos family ng Binangonan. Shoutout po kay Gabriel Espaldon, kay Sir Julius Silawan ng Bohol. Shoutout po kay Ma'am Guda Oliva at sa Dins de la Cruz family from Nay Cavite, kay Pin Expert One Life History. Shoutout po kay Chad Summers ng Bohol, kay Sir Lorenzo Panganiban ng Malolo City, Bulacan. Shoutout po at kay Ma'am Yen Kopia, kay Tito Joy Traya at kay Tito Rio Traya at sa Traya family po. Shoutout kay Aykumi Panday at ang panglas natin ay si Felicio Jungay. Shoutout po at kay JR Silagan. Yan, big shoutout po sa inyo lahat at sa Kanipo Vloggers. Yan, shoutout. So yun lang, maraming salamat sa inyo lahat mga ka-adventure at abang-abangan lang po sa ating susunod na adventure. Yung hindi ko po na shoutout na mga silent viewers natin dyan ay komenta lang kayo mga ka-adventure. Hindi ko na rin po kasi maalala yung iba, kaya ayun, basahin ko lang sa comment section. So maraming salamat at kita-kits po ulit tayo sa ating susunod na adventure ulit. Let's go!